Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Padre. Araw ng Miyerkules sa ika-10 linggo sa karaniwang panahon. Mula sa Ebanghelyo, isang paglilinaw ang ginawa ng ating Panginoon. Kasi siya ay inaakusahan, ika'y sumusuway sa batas. Nagtuturo ka, nangangaral ka, pero hindi mo sinusunod ang batas. Magkaiba ang pinanggagalingan ng mga Hudyo, ng mga Pariseo, ng mga Eskriba at ni Jesus. Ang mga naunang grupo ng mga tao, napakahigpit ang pagsunod sa batas. Sinusunod nila ang batas ayon sa kanyang pagkakasulat. Kung ano ang nakalagay sa batas, iyon ang kanilang mahigpit na sinusunod. Iba si Jesus. Susundin niya ang batas sa diwa ng pag-ibig. Kung sinasabi ng batas, hindi dapat magtatrabaho o gagawa kung araw ng pamamahinga. Tama. Nakalagay sa batas, hindi dapat gumawa kung araw ng pamamahinga. Kaya ito ang mahigpit na sinusunod ng mga Hudyo, ng mga Pariseo, ng mga Eskriba. Pero kay Jesus, kapag ang nakasalalay ay buhay ng tao, halimbawa, merong isang may sakit, naghihingalo, kinakailangang dalhin sa ospital, araw ng pamamahinga, ipagpapabukas mo pa ba yun? Ang pagsunod ni Jesus sa batas ay ayon sa diwa ng pag-ibig. Hindi kinakailangan ipagpabukas ang pagdadala sa isang may sakit na naghihingalo sa ospital, kahit ito'y araw ng pamamahinga. Kaya malinaw ang sinasabi ni Jesus sa Ebanghelyo, "Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Hindi ko binabaliwala ang batas. Binibigyan ko lamang ng bagong pag-unawa ang batas." Ginawa ang batas para sa tao, hindi ang tao para sa batas. Nandirito ang batas para maging gabay natin sa pagsisikap na makasunod, makapaglingkod sa Diyos. Gabay. May mga pagkakataon kung ang pag-uusapan ay batas ng pag-ibig, maaaring ang batas na nakasulat na ito ay unawain ayon sa batas ng pag-ibig. Iyan, mga kapatid, ang pagkakaiba sa pag-unawa ng mga Hudyo, Pariseo, mga Eskriba, at sa pag-unawa naman ni Jesus sa batas. Yung una, sinusunod to the letter ang batas. Kahit na ano pang sitwasyon yan, kahit na nasa bingit pa ng kamatayan ang taong yan, sundin natin ang sinasabi ng batas. Pero kay Jesus, kahit na sinasabi ng batas na hindi dapat gumawa araw ng pamamahinga, mas importante ang buhay ng tao. Mga kapatid, unawain nating mabuti ang sinasabing ito ng ating Ebanghelyo. Unawain nating mabuti ang narinig natin sa ating mga pagbasa. Sinasabi ng unang pagbasa, ang Diyos, siya lamang ang Diyos at wala ng iba. Pero totoo ba ito sa ating mga sarili? Talaga bang ang iisang Diyos lamang ang kinikilala at sinasamba natin? O baka katulad
ng mga naunang ninuno natin at katulad nung sinasabi sa unang pagbasa, marami tayong kinikilalang mga Diyos-Diyosan. Maaaring hindi Baal ang tawag natin sa kanila. Pero pag-isipan nating mabuti, sa buhay ko ngayon, ano-ano ba yung masasabi kong Diyos-Diyosan na mas mahalaga at mas binibigyan ko ng importansya kaysa sa tunay na Diyos. Isang halimbawa ng Diyos-Diyosan na mas pinapaboran natin ay ang pera, kapangyarihan, karangalan, posisyon. Kaya nga marami ayaw bumitaw sa posisyon. Marami nagpapakamatay para yumaman. Marami sumasama ang loob kapag hindi nabigyan ng posisyon. Diyos-Diyosan. Ano-ano ba yan? At sino-sino ba yan sa buhay natin? Habang ang paalaala ng mga pagbasa, iisa lamang ang Diyos. Siya lamang ang dapat nating sambahin. Siya lamang ang dapat nating paglingkuran. Amen.